Genesis 1, ang dating Biblia, 1905. Nang pagsimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Sa tubig na nasa taas ng kalawakan ay nagka-ngayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katayuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan ng lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim at nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo na pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim. At ang punong kahon ay namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang mahiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang mapuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang mapuno sa araw at sa gabi, upang mahiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at masilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan na himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat, at ang mga bawat may buhay na kinapal na gumalaw, na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti.
at mga binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalanakyan at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kanyang uri ng hayop at ang mga kinapal na umusad at ang mga ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop ayon sa kanyang uri. At ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At nagkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalanaakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, binigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyong magiging pagkain. Sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat sa pananim na sariwa na pinakakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Amen. Sa salita ng Diyos. Reflection. Short reflection lang tayo. So ano ang natutunan natin dito mga kapatid? Sa pinakasimula pa lang, nakita natin na ang Diyos ay may kapangyarihan. Sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nagkaroon ng liwanag, ng langit, ng lupa, ng buhay. Kahit ang mundo natin ngayon ay parang chaotic, problema sa trabaho, homesickness para sa OFWs, financial struggles, remember, God spoke order into chaos. Siya pa rin yung may control kahit malayo ka sa bahay, kahit feeling mo alone ka sa dorm or sa construction site. Sa abroad, ang Diyos na lumikha ng universe ay kasama mo, or kasama natin. In the beginning, God, siya ang umpisa ng lahat at siya rin ang magtatapos ng lahat para sa ikabubuti natin. I'm gonna close in prayer. Lord, salamat po sa inyong salita ngayong araw. Salamat sa paglikha ninyo sa langit at lupa at lalong-lalo na sa paglikha ninyo sa amin. Lord, sa mga nanonood nito, mga OFW na pagod, mga nanay at tatay na nag-aalala sa pamilya, bigyan niyo po sila ng lakas, ng kapayapaan at ng pananampalataya na katulad ng inyong paglikha. From nothing to something beautiful. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, kung na-bless kayo, like nyo po and subscribe para sa daily encouragement. At comment para kung meron po kayong prayer request upang mapag-pray po namin kayo. Salamat po. God bless.